Lono, so alam nyo ba no na noong unang panahon o kahit ngayon sa kasalukuyan, ang idolatry ang isa sa pinakamumuhian ng Panginoon, ang idolatry. Noong unang panahon, pag sinabing idolatry, mga sumbang mga Diyos-Diyosan, nakapokus lamang ito sa isa. Sa ano yun? Sa mga image, mga rebulto na sinasamba ng bawat tao. No? So, ito yung pinopokus pag sinasabing idolatry. No? So, sa kasalukuyan kasi ngayon, ang idolatry, marami ang kahulugan. Marami ang idolatry. Hindi lang siya nakapokus sa isa sa image or imahe, rebulto, anito. Hindi lang siya nakapokus dito. No? So, ang idolatry kasi, ang maraming sangay ito, marami siya, no? Una, ang idolatry, kung ano yung mga bagay na siyang, kumbaga, kung ano yung mga bagay kung saan ang yung puso na nanatili doon, tinatawag nilang habis, or kung basta yung puso, kumbaga, nakadikit or nananatili doon ang yung puso, that is idolatry. Halimbawa, noong unang panahon, nakapokus ang idolatry sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, kahoy. Ngayon naman, nakapokus din sa pera, sa mga gadgets, sa internet, sa social media. So maraming klaseng idolatry sa kasalukuyan. Di ba anong sabi ng ating Panginoon? No one can serve two master. Hindi kayang paglingkuran ng isang tao ang dalawang. Hindi kayang maglingkod ang tao sa Diyos at saka sa mamon. Pag sinabing mamon, money, yung mga kahit anong mga bagay no siya na kinahumalingan ng isang tao kung saan yung puso niya nananatili doon, kumbaga nalulublob doon yung puso niya, doon siya komportable ang puso niya, malayo na siya sa Panginoon. Ito ang idolatry kasi ang idolatry kasi isa itong bagay, kumbaga tayo tao, ang relationship natin between God, no, so the groom and the tawag nito man, wives, ang tawag niyan, basta yung groom, no, sa ikakasal, Panginoon. Tayo kasi nakalaan tayo sa isang tao lamang, sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang tao nagkukumit ng adultery. Anong adultery? Pangangalunya. Tapos yung sexual immorality. Sa anong bagay? Ang tao kasi, imbis tayo nakatuon lamang doon sa ating Panginoon, which is our groom. Ngunit ang puso ng bawat tao nahuhumaling sa ibang groom. Ano yun? Yung mga bagay kung saan ang kanyang puso nandoon nakadestino, doon nahuhumaling ang kanyang puso, doon nananatili ang kanyang puso. Ito yung dahilan kung bakit tayong tao unti-unting nalalayo sa kalooban ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, ang ating Panginoong Hesukristo, inalay niya ang kanyang buhay sa krus upang tayo ay tubusin, upang tayo ay magkaroon ng relationship between God, no? Upang tayo ay malinisan sa ating pagkahindi matuwid. Tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang dugo upang tayo ay magiging malinis at lalayo na tayo sa ating pagkahindi matuwid at mamumuhay tayo sa kalooban at pagkamatuwid ayon doon sa kagustuhan at kalooban ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ngunit ang tao nahuhumaling sa ano-ano mang mga bagay na siyang dahilan ang tao na papalayo sa Panginoon. That is adultery. Adultery, idolatry, and sexual immorality. Magsama yung tatlo. Pag sinabi kasing idolatry, Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, nahumaling tayo doon. Kumbaga parang yun na yung sinasamba natin. Yun na yung lagi nating, kumbaga, pinagtuunan ng atensyon. Noon na malayo na yung isip at puso natin sa Panginoon, doon na nakapokus ang atensyon natin. Yun yung dahilan na nakakomit tayo ng idolatry. So pag sinabing idolatry, yung relationship natin between Christ na tayo ay nakatalaga lamang sa isang Diyos, sa ating Panginoong Kristo. So kaya marami ang pag sinabing idolatry or Diyos-Diyosan or idolatry, marami yan siya. Hindi siya nakapokus sa isa lang. Ngunit ngayon din nakapokus, ang pinakamalaki ring idolatry ngayon is ito ring Diyos-Diyosan, no?
So, marami mga bagay yung sinasabing ito yung yung kumbaga pinagkaabalahan ko, nagiging busy ako dito. Yun yung mga bagay, kung ano yung pinagkabisihan mo, pinag-abalahan mo. Yun yung kung saan, kaya nga sinasabi ng kasulatan, di ba? Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang inyong puso. Kung ang kayamanan ninyo ay yan, yung mga bagay na yan, dyan na atensyon, dyan na kayo na humaling, kumbaga lahat ng atensyon nyo, andyan na rin ang inyong puso. So ito, dito tayo nakakasala ng idolatry. So pag sinabing idolatry, magsasama yung adultery and sexual fornication, sexual immorality. Hindi ang sexual immorality na yung gaya na sa ginagawa ng mga tao, kundi ito ay kumbaga parang pagnanasa, last natin doon sa isang bagay na nagpapalayo sa atin mula sa Panginoon. Kasi tayo, nung tinubos tayo ng ating Panginoon si Kristo, nung tinubos niya tayo, nakalaan tayo doon kay Kristo lamang. Nakalaan tayo doon sa ating Panginoong Kristo lamang, hindi doon sa mga bagay. Ngunit dahil nga nahuhumaling tayo sa mga bagay na ito yung dahilan upang tayo ay na-off track, nalalayo sa ating Panginoon. Kaya nagko-commit tayo nung yung puso natin wala sa kay Kristo kundi nandito. Kaya tulad tayo ng isang mag-asawa no na parabang nangangaliwa yung mag-asawa, di ba? Nagsama nga kayo sa isang bubong, hindi mo naman alam yung asawa mo pala nangangaliwa. So ganun din ang ginagawa o nangyayari sa atin sa relationship natin sa ating Panginoong Kristo. So iwasan natin ang ganito. Kaya nga kumbaga dito yung na-focus yung attention mo, buong puso mo, halos lahat ng oras nandoon yan ka sa social media, sa internet, sa pera, sa kayamanan, sa mga Diyos-Diyos, ano man, andoon ang iyong kayamanan, andoon din ang iyong puso. So dahil dito, you are committing adultery and idolatry. So iwasan po natin ito kasi itong mga bagay na ito yung mga bagay na hindi gusto ng ating Panginoon. Kasi nga, ang gusto ng ating Panginoon is tayo ay makakapasok doon sa kanyang kaharian upang malayo tayo doon sa naghihintay na kaparusahan para sa mga taong lumayo sa Panginoon. Di ba? So pagsikapan natin yun no, na mapalapit tayo sa ating Panginoon. Kasi without Christ, we are useless. Pinaka-importante sa lahat ang ating Panginoon sa Kristo. Without Him, everything is useless. No? So hanggang dito na lang. God bless everyone.